Inilabas ni Coach Janedel Cardel ang goal ng NLEX ngayong All-Filipino Conference or Philippine Cup. Si Coach Jeffrey Cariaso inamin kung anong meron sila ngayon dahilan para manguna sila sa team standing. Si Will Navarro sinabing kayang umabot ang Northport sa finals. At si Coach Bonnie Tan idinetalye ang hinahanap nilang players para sa kanilang kampanya. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa ira ng basketball sa bansa na dinodomina ng Barangay Ginebra at San Miguel Beer, tila may umuusbong na bagong banta sa dominasyong ginagawa ng dalawang higanteng koponan. Base sa itinalang performance ng terafirma ni Coach Janedel Cardel, kung saan nila pinulbos ang Converge at NLEX Road Warriors, masasabi nating isa sila sa bantang kupunan ngayon sa Philippine Cup. Kung si Coach Jan ang tatanungin natin, ano ang mindset nila ngayon dahilan para magtala ng panalo? Tutukan po natin si Coach Janedel Cardel sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Meron na kaming 2 panalo, pero sabi ko sa kanila, every game kailangan naming manalo. Hindi namin iniisip na may 2 panalo na kami kasi baka mag-relax po sila eh. Every game kailangan 1-0 yung mindset. Hanggang sa makuha namin yung goal namin na makuha yung quarterfinals. Okay, so ang mindset po ni Coach Janedel Cardel is makapasok po sila dito sa quarterfinals. Yun ang motivation ni Coach Janedel Cardel sa kanyang mga bata, di ba? Maganda po yun. Kasi sa ganung paraan, mananatili silang gutom sa panalo sa bawat bakbakan. At kapag gutom ang isang kupunan or player sa panalo, alam na natin ang magiging resulta. Pupukpok yan sa laban, di ba? At yun ang nangyari sa 2 sunod na laban ng grupo ni Coach Janedel Cardel. Hindi sila bumibitaw ng basta-basta. Kumakayod po sila ng mabuti para sa isang panalo na hinahanap ng kanilang kupunan. So sa tingin po natin, kung magpapatuloy ang ganung mindset ng kanilang grupo, hindi malayong makuha po nila yung gusto nilang makuha sa kasalukuyang conference, which is yung quarterfinals. Yun ang target po nila. Yun ang motivation. Bukod sa terafirma, nananalasa din sa Philippine Cup ng PBA ang grupo ni Coach Jeffrey Cariaso. Sa ngayon, katulad ng grupo ni Coach Janedel Cardel, may kartada ring 2-0 ang Blackwater. Sila ang nasa tuktok ngayon ng kasalukuyang conference. At dahil sila ang nangunguna sa kasalukuyan, maganda sigurong malaman ng lahat kung anong meron sila ngayon na wala sa mga nagdaang conference dito sa PBA. Sa pananaw ni Coach Jeff, ano nga ba ang meron ngayon ng Blackwater at nasa tuktok sila ng standing kahit lubhang maaga pa para magdiwang? Tutukan po natin si Coach Jeff sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Ang maipasok ang player na katulad ni James Yap na nakakaunawa kung paano manalo, kaya mahalagang magkaroon ng mga taong tulad niya sa loob ng iyong locker room na nagbabahagi kung anong kailangan para maglaro sa ibang antas at mataas na level. Bawat payo na maibibigay niya sa players tungkol sa preparation at kahit maliliit na payo sa takbo ng laro, mahalaga sa amin yon. Kasi wala kaming ganon. Kung gusto mo magkaroon ng winning culture, dapat meron kang tao or meron kang ganong tao na alam mong paano manalo. Iba talaga yung meron kang veterano, di ba? Yung 2-time MVP ng PBA, iba po yan. Malaking bagay po yan. May ability po siya na mas kakailanganin or kailangan ng kanyang kupunan. Hindi naman kasi siya magiging MVP kung wala lang po siya, di ba? So, ibig sabihin, iba ang meron kang katulad talaga ni James Yap. Base na rin po yan sa karanasan ni Coach Jeff, kung saan nagtala na po sila ng 2 magkasunod na panalo sa patuloy na ginaganap na elimination round ng PBA Philippine Cup. Katulad nung sinabi po natin, maaga pa, di ba, para magdiwang ang bawat kupunan na nasa ganong estado. Pero hindi maikakaila na nag-e-enjoy po sila dyan. Ine-enjoy po nila ngayon kung ano ang meron sa kanila. So yung maturity, nagsisimula talaga yan sa veteranong players katulad ni James Yap. Kung naniniwala si Coach Jeff na malaki ang nagiging bahagi o impluensya ngayon ni James Yap sa panalong nakukuha nila sa Philippine Cup, naniniwala naman ang nagbabalik matapos ang mahigit 1 taong pamamahinga, bunga ng tinamong injury na si William Navarro na malaki ang potential ng Northport sa kasalukuyan. Ayon pa sa kanya, maaaring umabot sila sa finals. Paano nga ba sinabi yan ni William Navarro? Tutukan po natin si William sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Malaki yung potential na nakikita ko. Matatangkad kami, tsaka nakakatakbo kaming lahat. Kami yung nanguna sa transition offense nung nakarang conference or nung Commissioner's Cup. Kayang umabot ito ng finals para sa akin as long as maging sure kami sa anong ginagawa sa sistema namin. So katulad nung sinabi natin na medyo maaga pa para magsalita or magdiwang ang bawat kupunan na nasa tuktok ng standing po sa ngayon. Sa kaso po ng Northport, meron silang 1-1. And yung 2 laro po nila, dumaan po sila sa overtime.
Ibig sabihin, may pinaghuhugutan si William Navarro. Disgrasya, yumukod sila sa NLEX nung March 1. Pero nung March 3 versus Converge, hindi na po sila nagpasindak sa overtime. Kinuha na po nila yon sa score na 112-104. At para makarating ka sa dalawang overtime, may nakikita tayo maganda sa kupunan. Bakit? Hindi po kasi sila ganun na lang bumigay Hindi sila basta-basta nagpatinag sa kalaban. Lumaban po sila ng ayos at kalaunan nakuha po nila or nakakuha sila ng isang panalo. At maganda yung pagbabalik ni William Navarro kasi nag-average po siya ng 14 points at 12 rebounds sa dalawang magkasunod na bakbakan na parehong dumaan sa overtime. Mula pa po siya sa mahigit isang taong pagbakante Buo nga po yan ng injury. Sa grupo ng Northport na kinabibilangan ni Will Navarro ay nasa hanay din ang baguhang si Save Lucero na maganda rin ang pinakita sa bakbakan versus NLEX kung saan siya nagtala ng 13 points bagamat bokya ito sa kanilang panalo versus Converge. Sa pananaw ni Navarro, ano talaga nakikita niya sa kanilang kupunan matapos ang dalawang bakbakan? Tutukan natin si William Navarro sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Kailangan namin mag-gel pa as a team. Yung connection namin sa isa't isa, kailangan mas pulido. Kailangan aralin pa talaga namin yung mga plays. Makikita mo merong something special dito sa grupo. Tama naman yon. Sa isang kupunan para manalo, para makakuha ng respeto sa bawat kalabang kupunan, kailangan meron po siyang bala dyan. Ang bala is yung malagkit na depensa at napakadulas na opensa. Yung opensa na tipong kahit maganda ang depensa ng kalaban, nagagawa mong pumuntos di ba? Natatakasan nila yung nakalatag na depensa ng kalaban. Ibig sabihin, kailangan maayos ang chemistry ng team. At kapag maayos ang chemistry po nila, dun sila magsisimulang manalo. And of course, makakakuha sila ng respeto sa mga kabakbakang kupunan dito sa PBA. Habang naniniwala si Will Navarro na may something special sa kanilang kupunan, hindi naman ikinaila ni Coach Bonitan na marami pa ring wala or marami pa ring kakulangan ang kanyang kupunan. Sa kanyang pananaw, ano ang mga kakulangan ng kanyang grupo, lalo na pagsapit ng endgame. Tutukan po natin si Coach Bonnie sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Bata pa po yung aming kupunan, wala pa rin po kaming identity pagdating sa pagtatapos ng bakbakan. Naghahanap pa rin po kami ng perfect endgame players, lalo na nung huling beses na naglaro po kami ng overtime game, kung saan 2 puntos lang po yung nakuha namin. Mabigat po yung problema ni Coach Bonitan actually, no? Pinakamahalaga kasi yung meron siyang tao talaga na alam kung paano i-handle ang pressure sa dulo po ng bakbakan. Yung tipong tatakbuhan mo siya or bibigyan mo siya ng bola or play para sa yung mismong manalasa pagdating ng endgame. Siya yung may malaking responsibility pagsapit ng dulo ng laro at yun ang ayon kay Coach Bonnie, wala po sila. Hindi katulad ng ibang team, halos lahat nasa kanila na, di ba? Buong-buo na po sila. Walang labis, walang kulang, sabi nga nila. Pero dahil napakabata pa ng team, ayon na rin po yan kay Coach, paniwala po tayo na kalaunan, makukuha din po nila ang gusto nilang makuha. Anyway, bago po tayo tuloy magpaalam, shoutout po natin si Edgar Ines, shoutout din po natin si Susano Bisaya, shoutout din po natin si Glenn, shoutout din po kay Elvic, shoutout din po kay Jairos Cute, hello din po kay Tom Romero, salamat din po kay Jay Briagas, i-shoutout din po natin si Sir Mark Teglao, maraming salamat sa support. And si Mr. Alex Dizon, maraming salamat po sir. Shoutout din po natin si Enrique Laksam mula sa Marikina. Shoutout din po natin si Juan Carlo Lof, maraming salamat po sir. And of course si Mael C, shoutout din po idol. Shoutout din natin si Dragon Jewel. Shoutout din po natin si Rufino de la Cruz. And huwag din natin kalimutan ang Fernando family at sa Hagon family mula kay Daniel Fernando sa Pasay Baclaran. Shoutout din po natin si Ryan Julius Parcon mula sa KSA. Edgar Malinaw, hello sir. Shoutout din po natin si Julius Dizon. Shoutout din po natin si Bienvenido de la Peña. Huwag din natin kalimutan si Reynerio Albutante. And hello din po kay Sulpicio Sport King TV. Maraming salamat. Hello din po kay Sir Arnold B. Maraming salamat sa pagdaan. Huwag din natin kalimutan si Chube Balamaldita. Sabi niya pa shoutout po sir kay Randy Torres ng Miagao, Iloilo mula kay Salva sa Hong Kong. Shoutout po sa inyo dyan. Gerardo Herom, maraming salamat po sir. And huwag din natin kalimutan si Jose Cabug. Maraming salamat mula sa Iloilo City. Shoutout din po kay Ayan Og mula sa Escabarte sa Cotabato City. Shoutout din po kay Mark Tiglao. Maraming salamat mula sa Project 8 Quezon City. Mula naman sa Bislig City, si Herculano Basanyas. Mula naman sa Cabuyao, Laguna, si Ted Amlon. And of course, mula sa Qatar, Judith Arcangel. Huwag din natin kalimutan mula sa Zamboanga City, si Alfie Ondiano. And guys, maraming salamat.